and G467 sa inyong mga radyo. Nagahay ng mga ilang Magandang araw Pilipinas at ito ang nagbabagang balita. Isang daan at 22 katao nagkasakit dahil sa oil spill sa Oriental Mindoro. Bangkay ng college student na hindi na lang naisip na tagpuan sa Cavite. Senado sa LTFRB, face off ibang palibig. Respiratory therapist inaresto matapos maghulitang sa pagnakaw ng ventilator sa ospital sa QC. Higit 4 milyong halaga na siya kasabang sa pasa. Isang 122 katao nagkasakit dahil sa ospital sa Oriental Mindoro. Iniulat ng Department of Health itong Martes na umabot na sa 122 katao ang naitalang nagkasakit dahil sa oil spill mula sa isang lubog na oil tanker sa Oriental Mindoro. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Bergere na karamihan sa mga nagkasakit ay nakaranas ng panakit ng ulo at mga respiratory-related symptoms gaya ng ubo at sipon. Marami din aniya ang naghilo, may sumakit ang tiyan, nahirapang huminga, nagkaroon ng skin rashes at sinumpong ng hika. Sira na nga ang kalikasan, ilalo pang masasira dahil sa oil spill na ito, partner. Tama dyan, partner. Para naman sa update ng nawawalang student ng Adamson University. Bangkay ng college student na hiniinalang nahisip na tagpuan sa Cavite. Natagpuan ngayong Martes sa Cavite ang bangkay ng isang college student na higit 1,000 nang nawawala at hiniinalang na biktima ng isip. Pebrero 20 nang dumulog sa Manila Police District si John Michael Salibi para i-report na 2 araw nang hindi makontak ang bunsong kapatid si John Matt. Kung naman na niyang nakausap ang bunsong Pebrero. Bunsok noong Pebrero 17 o Biyernes nang magpaalam ito na attend sa Welcoming Rights Activity ng Tao Gamang Phi Fraternity sa Laguna. Ma, may sipon ako. Ano bang dapat ihalo sa pang-steam? Explain po na. Meron itong camphor, menthol at eucalyptus oil. Bilis ginhawa mula sa ubot baradong ulo. 1 takes, 3 6. Ang balita ito ay tinang newspaper at nang himpilang ito. Ang oras, 1 minuto bago mag-alis 10:20 ng umaga. Balik sa balita, Senador sa LTFRB Weekly Face Up, ipagpaliban. Para sa kompletong detalye, Grace Gutierrez, nagbabalita. Hinihayag ni Senator Grace po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipagpaliban ang nakatakdang phase-out sa June 30 ng tradisyonal na jeepney sponsod na rin ng PUB Modernization Program. Kasabay nito ang pag-aproba ng Senado sa Senate Resolution 507 na humihikayat sa LTFRB na suspindihin ang planong phase-out ng mga jeepneys dahil na rin sa mga inilatag na concerns ng mga apektadong sektor. Nagbahayag ng co-authorship sa resolution ang lahat ng mga senador. Git dito ni Paul na siya nag-sponsor ng resolusyon sa plenaryo, dapat isagot muna ang mga alinlangan ng mga jeepney operators at drivers sa financial viability ng Jeepney Modernization Program. Respiratory therapist inaresto matapos mahulikan sa pagnanakaw ng ventilator sa isang ospital sa Quezon City. Arestado ang isang respiratory therapist matapos mahulikan sa pagnanakaw ng portable ventilator sa isang ospital sa Quezon City. Nagilala ang suspect na si Paulo Miguel Sumbal. Ayon sa ulat ni Jonathan Andas sa unang balita nitong Lunes. Nangyari ang insidente ng March 4 sa New Era General Hospital. Sa kuha ng CCTV na binahagi ng Quezon City Police District, Section 14, nakita ang suspect na naka-duty sa pulmonary department sa ikalawang palapag ng ospital bandang alas 7 ng umaga. Nakita rin ang isang portable ventilator
machine malapit sa suspect. Higit 400 milyong halaga ng shabu na sapat sa Pasay. Narito si Irish Esarito, nagbabalita. Higit 400 milyong halaga na shabu ang sabat umano ng mga otoridad sa isang warehouse sa Pasay City nitong Lunes. Ayon sa Bureau of Customs, galing Guinea Africa ang manakopiskang kontrabando na nadiskubre sa Per Cargo Warehouse. Nasa 58.33 kilo ang bigat na iligal na droga at may halagang 400,724,000 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Iimbestigahan pa umano ng PIDEA ang konsayi ng kontrabando at hinahanda na siya para sa increased proceedings kaugnay mga kaso paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization Act. Parang bypass pala ito nangyari sa Pasay. Grabe nga naman pala talaga partner nangyayari sa Pilipinas, mga opisyal ng gobyerno, baka naman. Oo nga, partner, kaya hindi lumunad ang ating bansa. At ayan na nga, magbigay naman nga tayo ng ating pampalubag-loob para sa ating mga Bangon tayo. Miss Kape nga. 3-1? Hindi. Yung puro Nescafe Classic. Bunga ng 100% puro at natural. Kapeng-kape ang lasa at aroma para 100% gising ang isip, katawan at di. ito at hidang Nescafe 3-in-1 coffee ang inyong pampagising sa umaga. Itong show was balita ng mga marites na hindi lamang sa jowa nila may pake, pati na rin sa chikang latest. Hollywood star, Liza Soberano. Usap-usapan ngayon ang isang prestihosong imbitasyon kay Liza Soberano. Nagbigay ng personal na opinion si Francisco de Castro tungkol sa issue na di umano'y may offer si Liza Soberano mula sa Marvel na mag-audition sa role ng Mary Jane, ang love interest na character ni Spider-Man. Ayon sa CEO ng Curtis na si Jeffrey O, ay hindi daw pinayagan ng kanyang mga dating handler si Liza Soberano. Ngunit ito ay pinabulaanan ni OG Diaz na dating manager ni Liza. Ayon sa kanya, wala daw sila natatanggap na offer mula noon sa Marvel. Ito ang opinion ni Capri Castro. I agree, no magic Philippines should ever turn down a Marvel audition invitation for their alaga. So it's kind of weird that the new management is gaslighting this non-existent issue. At ayan nga, ang showbiz balita ng Radyo NB467. Wow, totoo pala ang usap-usapan. But if that happened, that would the end sa mga bashes ni Madam Nawadi. Totoo yan. Sabi nga ng mga millennials ngayon, pag inggit, pigit. Nakapagaya mo naman ang sando. Bagay. Asa pero bakit? Parang pinapakuha ng mahirap ba yun? Ano na yun, sa teacher ko, para pag sa nasok ng kanggaro. Alam mo ba kung bakit? Bakit nga ba? Wala naman akong ginagawa. Naka-cellphone mo yan. Umamit ka ng gusto pa nang mawala ang pananakit ng tiyan at ilap. At baka sa pag-aayos mo nito at di madamay ang iyong cellphone. O ay mabibili sa anumang leading store sa Pilipinas. At para naman sa balitang sport, MMA Pilimo, sumunod na rin kay Folayang pumaklas na sa Team Lakay. Isang araw matapos si anunsyo ni Edward Folayang ang kanyang pagdisan sa Team Lakay, ipinaalam na rin ni Kevin Pilimo na hindi na rin siya parte ng pinakasikat na MMA stable ng Pilipinas. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng The Silencer na nakipag-usap na rin siya sa Team Lakay coach na si Mark Sangiao tungkol sa pagdisan niya sa grupo. Even beautiful things have endings, but it does not mean that beautiful behaviors are not valid. Memories are memories, friendships are friendships, and life goes on. Ani itiniwag sa kanyang post. I would like to make a public statement.
that I'm no longer with Team Lakay. I had a farewell talk with Coach Mark Sanjao and ended on a good note. Coach, thank you for everything and for understanding my need for growth. Bago pala tayo matapos, partner, binabati ko pala ng happy birthday. Yung pamangking ko yan, shoutout ko raw siya. Anong name? Ano name niya? Nix, partner, Nix, ang kanyang name. O pinag-isipan mo, pamangkin mo ba? Happy birthday, Kix! Happy birthday, Nix! Kung sino ka mga pamangkin nga ba kita? Okay. Tapos na naman tayo, partner. Muli, ako si Gab.